nga gabi, I know nga hapit na mangyud ang Christmas and no, isa sa mga kung Christmas, isa sa mga gahatag sa atong excitement is ang mga gift nga atong ma-receive, no? Siguro some of us anay uban sa ato gakabalaka og naabagid tay gift nga madawatan karon nga Christmas. And or some of us gakabalaka gyud kay hapit na ang Christmas and gawnaon ta og unsay atong buhaton sa Christmas. Kay sa panahon nato karon dili gyud sayon ang ato ang kinabuhi. Mahal ang palaliton, mahal ang tanan, mahal. And lisod ang panahon. Ingon pa sa akong kauban ganina, ansya nga nag-adto ko o gaisano 2,000 mao ra ni ako napalit. Gamay ra kaayo. And ing ana kadala mag-spend og kwarta karon nga panahon. And aside ana, do karon gawnauna uban sa ato gawnauna og Christmas kung unsay buhaton. And at the same time naapagid ang New Year nga coming. And dili nato no siguro ang uban gatan-aw sa ilang kinabuhi, Lord murag di na gyud ko sa kasabot sa ako nga kinabuhi. And napay coming nga year nga Lord ambot unsa na lang gyud ang akong tuig. Sunod nga tuig wala na ko kasabot. And that's why no kung tan-aw nato ang kinabuhi dili gyud lisod kaayo mahimo nga malipayon. Lisod nga kung sa tinuoray lang sa tawhanon lang nga pananaw, lisod gyud ang kinabuhi. And just like sa atong passage karon nga akong pagadadon sa inyo sa James chapter 1 verse 17. Ingon ang pulong sa Ginoo dinhi 17 until 18, every good gift and every perfect gift is from above and cometh down from the Father of light, with whom is no variableness, neither shadow of turning. Of his own will begot he us with the word of truth, that we should be a kind of first fruit of his creature. Praise God sa iyang pulong atong nabasa karon nga gabi. And even siguro some of us gawnauna gyud og gift karon nga panahon kay nganuman even sa Bible makakita man gyud ta og mga gifts, no, nga naay gi-mention. Labi na isa sa pinaka-common is ang birth of Jesus Christ, na ay mga magi nga nag-adto kay Jesus Christ and they bring gift sa iyaha. And during sa Old Testament, always po nato makita ang gift, especially sa mga royal. Kung naay someone nga mag-visit sa king, magdala sila og mga gifts. And no, that's why isa po na nga nagahatag sa atong excitement kay ngano ang gift is biblical. And sa New Testament pod napod tay makita diha nga mga spiritual gift nga gihatag sa ato sa Ginoo. And karon nga gabi let me point you sa message nga yes, isa sa mga exciting part nga gahatag sa ato this coming Christmas is gift. But the Bible tells us that the message of Christmas, it is our greatest gift nga nadawatan as a Christian. And no, about the birth of Christ, nga ang promise sa Ginoo iyang gituman that He will send us a Savior. And because of Christmas, ma-experience nato ang restoration diha sa Ginoo. And because of Christmas, ma-experience nato ang Ginoo sa ato nga kinabuhi. That's why ang passage nato karon, just like sa ato karon daghan man ta. Actually, ang James 1:17 is ang reminder ni James sa mga Kristohanon during that time. Labi na sa mga Jewish people. Kaya during this time, ang 12 tribes of Israel, they scattered sa tibuok nga kalibutan because of persecution, because of because of fear nga if you are a truly follower of Christ na ay death
nga punishment nga nagaatang sa imuha. And lisod kaayo ang ilang nga kinabuhi. And maybe ang kinabuhi during sa Israel ani nga time is dili. Siguro makaingon ta nga dili different sa ato karon. Last month lang naay nag chat sa ako nga, Pastor, please pray sa someone nga person because he's struggling right now sa iya nga kinabuhi. Siguro naa siya sa stress, daghan kaayo ang gaabot sa iya nga kinabuhi nga di na siya kasabot. And maybe sa ato nga kauban karon wala ta kabalo unsay status sa ilang nga kinabuhi, no? Some of us ilahang mga loved ones nasa hospital. And yet maka-question lang ta ba nga ang gi-remind sa ila ni James about is giignan sila nga remember. Ingon siya diha sa every good gift and every perfect gift is from above. Kay ang passage nga atong gibasa karon naga-remind ka nato especially this Christmas, no, that the greatest gift as a Christian kung ikaw tinuod nga Kristohanon and nasabtan nimo ang message sa kaluwasan, you already received the greatest gift in your life. And walay maka-compare ana. Though makadawat ka og gift nga mga butang sa kalibutan pero temporal lang ang ihatag niya kanimo nga enjoyment. Yet when we understand the message of Christmas, una nga ato makitaan bitaw sa atong passage dinhi, ingon siya dinhi. Makita nato diya sa verse 17 siya that every good gift and every perfect gift is from above and cometh from the Father of light. Kung tanaw nato diya, actually kung tanaw nato ang uban nga version, ang kinang every good gift diha, it talks about, kung tanaw nato siya sa original word sa Greek, ang pasabot ana is doses. It refers to act of intention or behind the act or intention behind giving. That's why ang other nga translation, ang ilang gigamit, especially ang NASB, ang ilang gigamit is good things given. It's the act of giving. Nga kina nga statement, it reminds us that we have, that God, ang una nga naghatag kanato og act of giving is walay lain ang Ginoo. That's why it reminds us that as a Christian, God is our greatest provider sa ato nga kinabuhi. Kaya kung when we look at sa salvation, James remind the Jewish people nga God provided us salvation. Now whatever happens in our life, we are secure in God. No, makita nato diha ba nga una gyud nga gihatag, that's why bitaw Apostle Paul nagsulti sa Philippians 1:6, he who began a good work in you, kung si kinsa man ang una nga naghimo og maayo nga butang sa imo nga kinabuhi, siya pon ang magdala sa imo sa kakompleto ana nga good work sa imo nga kinabuhi. That's why ang pasabot ni Apostle Paul sa Philippians 1:6 that God is the one who ang una nga naghatag og maayo nga butang sa ato nga kinabuhi. Ang isa nga iyang gihatag sa ato gyud nga dili always ginato nga siguro always na nato may encounter madunggan is the provision of salvation sa ato nga kinabuhi. Nga makita nato sa John 3:16. The greatest act of love of God, gihatag niya ang iya nga bugtong nga anak, the only son, so that everyone who believe on Christ will experience kinabitawng dili na ka mag-agi og kalaglagan sa imo nga kinabuhi, but you will experience eternal life.
And we know nga ang isa nga, that's why ang Romans 6:23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ. And remember this Christmas, one of the greatest thing nga atong ma-enjoy is the gift of salvation nga gihatag sa ato sa Ginoo. Nga unta matinuod sa ato nga kinabuhi ang ingon ni David sa Psalms nga, O Lord, restore to us the joy of our salvation. Nga as we celebrate Christmas, ma-experience po nato ang joy sa atong kaluwasan. Why God is our greatest provider? Ngano, as we remember Christmas, God is our greatest provider. Wala, tungod kay He provide us salvation. And also, kung tanawon po nato sa John 3:16, na po diha ang He provide us eternal life if we believe in Christ. Eternal life. And ingon sa John 17:3, the purpose of eternal life is that we enjoy God in our life. Ingon siya that we may know whom you sent, which is Jesus Christ. Nga ma-experience nato si Jesus Christ sa ato nga kinabuhi. And ingon pa sa isa ka preacher nga akong nadunggan, one of the purpose of eternal life in heaven is to spend on with God personally. Nga the more nato siya mailhan, the more nato siya ma-experience sa ato nga kinabuhi, and the more nato siya ma-enjoy sa ato nga kinabuhi. And isa pod nga ato makitaan sa New Testament that God unsa pa gyud ang gi-provide sa ato sa Ginoo, spiritual gifts. No? One nga gihatag sa ato sa Ginoo through our salvation, through accepting the Lord Jesus Christ as our Lord and Savior, is spiritual gift. And kining spiritual gift, one of the use ani is to serve one another. Ingon sa Corinthians, di ba? And Ephesians. To serve one another, actually it is isa ni siya nga magamit nato to serve God in our life. That as we serve God, ma-enjoy nato pod ang ato ang kinabuhi in serving God through the spiritual gifts nga naata. And I believe one of the purpose of the spiritual gift nga gihatag sa ato sa Ginoo, one of the purpose nga gitagaan tag spiritual gift sa Ginoo is to gain the favor of God sa ato nga kinabuhi. But ang favor sa Ginoo nagamatter gyapon na siya sa atong intentions. And I believe naa lang tay right intentions in using spiritual gift if we acknowledge that God is the honor and the source of our spiritual gift. And as we celebrate this Christmas, isa gyud na greatest reminder sa ato sa Christmas that God is our provider. That God is our greatest provider sa ato nga kinabuhi. And kung ato nang masabtan ug ato nang mapalandungan sa ato nga kinabuhi, bisag unsa pa man ang atong sitwasyon sa kinabuhi, naman tay problema as we face Christmas, naman tay mga dagko nga mga kabalaka sa kinabuhi as we face Christmas. And you know what? Kung atong i-acknowledge that God is our provider, our greatest provider, ang Romans 8:28 mahimo nga tinuod sa ato nga kinabuhi. Makasulti ta that we know that for those who love God, all things work together for good, for those who are called according to His purpose. That this Christmas, God is our greatest provider.
No? Wala man ta sa kalibutanon nga butang, but we have God sa ato nga kinabuhi. That's why ang second point nga that's why ang second point nga akong gusto itudlo sa inyo karon or sa ato karon, ingon siya, every good gift and every perfect gift is from above. Ang perfect gift diha, kung tanaw na to ba, describe ni James that there was a perfect gift. And according sa original word, ang perfect gift diha, it means the rema. It denotes the gift themselves, both originating solely from God. It means that ang gift nga atong nadawatan, when we go back sa context ni James, iyang gi-remind ang Jewish people nga ang butang or ang gift nga ilang nadawatan sa ilang nga kinabuhi, especially sa moment that they accept the Lord Jesus Christ in their lives as their Lord and Savior. Iyang gi-remind ang Jewish people that ang gift nga gihatag kanila is ang source, is ang Ginoo. And kung magtanaw pagita sa kalawom niya nga meaning, actually, kung tanaw nato pagid ang lawom, ang isa pod nga gusto i-point out ni James that our greatest gift is God. That's why ang atong makit-an dinhi, kung tanaw nato ang context, ingon siya diha, Apostle James remind them nga God is the greatest provision that they have in their life. Naaman tay mga needs. Actually, naa sila yung mga needs. But James remind them nga ang greatest provision nga gihatag sa imo sa Ginoo is ang iyang kaugalingon, Himself. And when we go back sa John 3:16, makita nato po diha that God gave His only begotten Son, which is Jesus Christ. Gihatag niya ihang bugtong nga anak to be the payment and the provision sa atong kaluwasan. Payment sa sala and also provision sa atong kaluwasan. Ang gihatag sa Ginoo sa ila walay lain, ang the greatest provision that they have is God. And the same sa ato karon nga panahon. The greatest provision that we have is God. Busa bitaw si Apostle John, nag-ingon po siya sa 1 John 4:4, greatest is He that is within you, kaysa butang nga naa sa kalibutan. And we know nga according sa Bible, if we truly believe the Lord Jesus Christ as our Lord and Savior, unsa ingon sa Ephesians, the Holy Spirit is sealed in our heart. Naa sa ato ang kasing-kasing. And kung mag-adto pud ta sa Revelation 3:20, ang Ginoo magpuyo sa ato nga kinabuhi. Kay ingon ang Revelation 20, I stand at the door and knock. If anyone opens the door, I will come unto him and I will sup with him. Nga ang pasabot ang Ginoo magkinabuhi or magpuyo sa ato nga kinabuhi. And it is a great reminder for us kung unsa man ang imuha nga kinabuhi in the past, give it to God. Because He is with you. He is with us. And kung unsa man ang imong kabalaka in the future, God is with you. God is with us. Ingon pa sa pulong sa Ginoo, He will never leave us nor forsake us. That's why karong Christmas daw wala man tay mga siguro ingana kagwapo nga mga pagkaon, wala man tay siguro dili man mahatag sa ato ang atong desired nga gift. Or naaman gyapon ta sa kalisod sa kinabuhi. But as a Christian, we could celebrate Christmas nga malipayon gyapon. Because God is with us.
And when we go back sa 1 John chapter 1, isa pod nga gi-remind sa ato ni Apostle John diha that if we truly receive the Lord Jesus Christ as our Lord and Savior, we have a great fellowship with God through Jesus Christ. Naatay fellowship sa ato ang amahan. And we could celebrate Christmas by fellowshipping, or to have fellowship, or to have intimate fellowship with God. That's why God is our greatest provision, because He gave Himself to us. And the Bible tells us also, especially sa Mark 10:18, that God is our greatest good in life. No, na isa ka person diha nangutana, ingon ang Mark 18 declares, no one, si Jesus Christ nag-ingon, no one is good except God alone. Because God is our greatest good in life. And in the future, God is also our greatest reward. Sa tanan nato nga paghago, sa tanan nato nga labor para sa Ginoo, sa tanan nato nga desire, sa tanan nato nga endeavors para sa Ginoo, our greatest reward is God Himself. And mo na'y naka-blessing sa ato as a Christian kay nganuman. Bisag wala pa ta sa last days, pwede na nato ma-enjoy ang ato ang reward, which is God Himself. That's why ang Psalms 37:4-8 nagsulti ka nato, taste and see that the Lord is good. Blessed is the man who take refuge in God. And reminder lang, no, sa ato tanan. And as a Christian, we could celebrate Christmas with all the joy because our greatest provision is God. And thirdly, ingon dayon ang verse 18, of His own will begat He us with the word of truth. Ang iyang pasabot ani, ang Ginoo gitagaan ta niya og kamatuoran sa iyang nga pulong nga maasabtan nato ang message sa kaluwasan. Busa bitaw ingon ang verse 18, ingon dayon siya diha that we should be a kind of first fruit of His creatures. Nga isa ta sa mga first fruit of His creature. Ang iyang pasabot ani is gi-restore sa Ginoo ang atoa nga kinabuhi. Because of sin, nahimo nga polluted ang ato nga kinabuhi. Nga ang atong kinabuhi dili gyud magamit sa Ginoo because of sin. But because of God's word, because of His Son Jesus Christ nga iyang gipadala kanato, we could understand and kumasabtan nato ang message sa salvation. And we accept the Lord Jesus Christ as our Lord and Savior sa ato nga kinabuhi. Ingon siya diha, we should be a kind of first fruit of His creature. You know what? Christmas as a Christian is one of our greatest privileges nga gihatag sa ato sa Ginoo. Kaya nga naman, Christmas is one way nga pwede nato ipakita ang ato ang faith sa uban nga tao. Because kung tanaw nato tibuok kalibutan, do na may mga area nga dili ga celebrate of Christmas, na may mga country. Pero kung tanaw nato even ang US ga celebrate of Christmas. And during this season, isa ni siya nga privileges nga gipahatag sa ato sa Ginoo to be a blessing to others. Nang atong kinabuhi, makita yun si Jesus Christ sa ato nga kinabuhi.
Though wala man tay mahatag nga ingana kadako or ingana kagwapo nga butang, but living a life nga pleasing sa Ginoo could be a blessing to others. Dili lang sa, especially gid unang-una gid sa imuha nga family. Sa imuha nga workplace or sa asa nga lugar ikaw gibutang sa Ginoo. Mahimo ka nga panalangin sa uban nga tao. That's why it is our greatest privilege nga gihatag sa ato sa Ginoo, nga mapakita nato ang ato ang relationship sa Ginoo, atong pagtuo sa Ginoo, nga makita ingon pa sa Matthew 5:16 nga makita si Jesus Christ sa ato nga kinabuhi. And ang gipangayo sa ato sa Ginoo, dili man dako kaayo nga butang, to be a blessing to others. Even a little kind of act of kindness to others, pwede kaayo nato nga mabuhat. That's why Christmas is one of the greatest privilege na gihatag sa ato sa Ginoo, to proclaim Jesus Christ to others. Okay, bisag asa ka padulong karon, pwede gid kay nimo ma-insert si Jesus Christ. No, bisag asa ka padulong. Bisag sa mall pwede kaayo because everyone celebrating Christmas. That the reason for this season is walay lain because of Jesus Christ. And ma-experience lang nimo ang tinuod nga Christmas kung naa si Jesus Christ sa imo nga kinabuhi. And in conclusion, celebrating Christmas dili lang na tungod sa gift nga imong makuha. Dili lang na tungod kay tanan gabuhat ani. That's why abuhaton po nato kay normal naman sa community. But as a Christian, we could celebrate Christmas different from the world. No? Pwede ginato i-celebrate ang Christmas nga dili gyud sama sa kalibutan. Una, we could celebrate Christmas by recognizing that God is our greatest provider. Second, that God is our greatest provision. And thirdly, that this is one of the greatest privilege na gihatag sa ato sa Ginoo. May the word of God mahimo gyud nga panalangin kanato karon nga gabi. Let's pray. Our Father in heaven, Lord, salamat Ginoo sa opportunity nga makatuon mi sa imong nga pulong, and may it be, Lord, nga ikaw gyud magapanalangin Ginoo sa kamatuoran sa imong nga pulong karon nga takna Ginoo. As we celebrate Christmas, ikaw gyud ang masentro ug ikaw gyud ang mahimaya sa every family o sa every nga kinabuhi Ginoo nga celebrate of Christmas, and especially kanamo nga mga Kristohanon Ginoo nga dili lang namo ma-celebrate but also to proclaim Christ to others Ginoo, nga daghan pagyud this season, daghan pagyud ang mas makaila kanimo kan Jesus Christ as their Lord and Savior sa ilang nga kinabuhi. And Lord, akong pagampo nga we know nga karon nga panahon lisod gyud, but Lord, I pray nga ikaw gyud magagamit sa among nga kinabuhi, matag usa ka namo nga among kinabuhi magamit gyapon not only to celebrate but also to proclaim Christ to others. Og Lord, tagaay mig opportunity nga makashare, og tagaay mig Ginoo og mga kusog kadasi Ginoo nga makashare kung si kinsa gyud si Jesus Christ sa among nga kinabuhi. Og kini nga tanan akitugyan sa nga Jesus Christ. Amen.